namin ang kanyang kalulatian gaya ng sa bugtong ng Ama, hindi pa rin magkaiba. Bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Sa salita ng Diyos na salin, mabuting balita na version, yung verbo dito sa King James Version, pinalatan na lang ang salita. Kaya ang conclusion po ng iba, itong salita na ito ay umiiral na bilang persona. No. Ang ibig sabihin kasi ng salita o logos sa salitang Grego, plano o kaisipan. Hindi siya persona talaga na kasama ng Diyos Ama per se. Hindi po. Ang logos na ginamit dito sa salitang Grego, sinulat ni Apostol John, ay mula sa salitang logos na ibig sabihin ay plano, kaisipan. So, ang ibig sabihin pala nito, nagpasimula siya ang plano, nagpasimula siya ang kaisipan, at ang kaisipan ay sumasa Diyos, kasi nga, doon sa foreknowledge ng Panginoon na banggit ko nakaraan, o sa paunang kaalaman ng ating Panginoon, nandoon na yung anak na siya'y magkakatawang tao. Kaya wala po katuroan na mayroong isang Diyos na nasa tabi niya at isa pang Diyos na nasa tabi niya. Kasi po lalabas, tatlo na po ang Panginoon. Hindi pa po Tatlo na ang Diyos, mga kapatid. Amen? Amen. Mamaya po, kung may tanong kayo, mga kapatid, na may paglikod natin, mayroon pa tayong oras, mga kapatid. Kaya lalabas talaga na ang Diyos ay nagkatawang tao. Yung logos, nagkatawang tao. Hindi bilang persona, kasi pag sinabing persona, kahit ang ibang mga Trinitarian ay isang ayon naman po dito. Pag sinabing persona, mga kapatid, nakikita. Ang Diyos hindi po nakikita kasi siya ay Espiritu. John chapter 4 verse 24. Ang Diyos ay Espiritu, dapat sumasamba sa Kanya ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. John chapter 1 verse 18. Wala pa nakita sa Ama, kundi ang anak na nasa Kanya sinapupunan. 1 Timothy chapter 6 verse 16. Hindi nakikita ang Panginoon. Siya ay Espiritu. Maliban na lang magpakita ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Wala pong pwedeng makakita sa ating Panginoong nag-iisa, mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo. Nasa kalagayan ng Espiritu. Pero hindi naman natin inaalis na pwede siya magpakita sa iba't ibang kaparaanan. Kasi mayroong tinatawag sa lumang tipan na theophany. Nagpapakita ang Diyos temporary para hindi mamatay ang tao. Bakit? Kung maalala ninyo, kung nagbabasa kayo ng Biblia, sa katunayan sa Exodus, ang sabi ng Panginoon kay Moises, hindi ko po pwedeng ipakita ang aking mukha sapagkat mamamatay ang sino mang makakita. Amen? Kaya ang Diyos nagpapakita sa kanila in a form of theophany. Ang theophany is a temporary method. Sa Tagalog, mga kapatid, ay pansamantalang pamamaraan ng Diyos para magpakita sa tao. Kaya nga, nung panahon ni Jacob, sa Genesis chapter 32, nagpakita yung anghel sa kanya. Pero yung anghel na yon ay yung Diyos. Kay Abraham, sa Genesis chapter 17, na magkakaanak na si Sarah, nagpakita ang Diyos through angel. Kasi hindi pwede magpakita ang Diyos directly. Kasi Espiritu siya, mamamatay ang sino mang makakita. So para makausap niya ang tao, gagamit siya ng theophany. Gagamit siya ng ibang katawan. Gagamit siya ng ibang dimension, ibang bahagi para magpakita sa tao. Nakuha natin, mga kapatid? Hallelujah. So, nangahulugan na ang Diyos ay hindi nagsugo ng iba o nagtalaga ng representative, kundi ang kanyang sarili ang ginawa niyang pantubos sa ating kasalanan. Amen? Kasi kung babalikan natin ang John chapter 3 verse 17, ang sabi ni Apostol John, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Ito pala ang layunin ng Diyos, ba't siya nagkatawang tao? Ba't siya nagsugo ng anak? Para iligtas ang sinumang sasampalataya sa ating Panginoon. At tayo ang isa man naging beneficiary doon. Amen? Amen. Nanaligtas, mga kapatid. At kailan ito nangyari na magkatawang tao ang ating Panginoon? Na yung nag-iisang tunay ng Diyos ay nagkatawang tao.
Kailan ito nangyari? Ang sabi ng Galatia 1:4 na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili. So, ibig sabihin, masasabi ko, ang nagsugo, yun din ang sinugo. At ang sinugo, yun din ang nagsugo. Kasi nga, kung iba ang nagsugo sa sinugo, lalabas dalawa na. May magkahiwalay ng persona o dalawa na ang Diyos na umiiral. Hindi ganon ang turo ng Biblia. Actually, sa apostolic interpretation na ginagamit natin at ginagamit ko rin mga kapatid na natutunan ko sa mentoring, ang apostolic interpretation, hindi lamang bagong tipan ng pagbabasihan. Dapat may lumang tipan din. Pagbabalansin natin. Kaya itong ginagawa ko mga kapatid, New Testament, Old Testament. Old Testament, tapos New Testament mga kapatid. Ano pa sabi ng Biblia? Galatia chapter 2, verse 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang nabubuhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. Ibinigay ang kaniyang sarili. So yun yung kahulugan ng sinugo. So ibig sabihin pala, si Kristo ang nagbigay ng kanyang sarili bilang nasa kalagayang mula sa Diyos na nasa kalagayang tao. Pero may tanong mga kapatid na, Pastor, bakit sinabi na sinugo siya at binigay siya ng Diyos? Purihin ang ating Panginoon mga kapatid. Kasi ang ibig sabihin ng salitang sinugo sa Grego, appointed. Meron lang certain time for a certain purpose. Meron lamang partikular na misyon kung bakit siya sinugo. Kasi nag-appoint ang Diyos ng pagkakasugo para sa kasalanan ng tao. So meron lang pasimula. Kung may appointment, meron lang pasimula. Walang pre-existent o walang pag-iral sa pasimula bago pa yung paglikha. Medyo mabigat itong topic talaga na ito mga kapatid. Alam ko hindi nyo agad ito magigets. Pero dalayan ko sa Panginoon, unti-unti mga kapatid. Kaya nga pinaglilingkod natin. Unti-untiin natin mga kapatid. Kaya nga, pinaglingkod ko rin na maitalakay ito kasi alam ko, pag hindi ito na ituro, hindi ito na itama, mananatili itong tanong. At hindi natin masasabi yung katotohanan sa iba na yung sinugo at ang nagsugo ay isa at ang nagsugo ay ito ang ibig sabihin niya. So ibig sabihin, si Kristo pala ang nagbigay ng kanyang sarili bilang nasa kalagayang Diyos. Kasi tayo naniniwala tayo sa turo ng Biblia na ang ating Panginoong si Kristo ay mayroong dalawang kalikasan. Likas sa kanya ang pagiging Diyos at ang pagiging tao. Saan ka mabasa yan? Philippians chapter 2. Na bagaman siya'y nasaan yung Diyos, hindi niya inaring maging kapantay ng Diyos, kundi inubad niya kanyang pagka-Diyos, nakitulad sa mga tao, at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Kaya masasabi natin na ang nagsugo at ang sinugo ay iisa. Mamaya, patutunayan pa natin yan mga kapatid. At nakaraan ay na-discuss natin itong katuroan na ang ating Panginoong Hesus mismo ang manlilikha. At alam kong settled na po yan sa ating puso. Alam na natin mga kapatid ang bagay na yan. Alam na natin yung talata na yan. Alam niyo na ba? Alam niyo na bang depensahan na si Jesus Christ siya rin yung creator sa Old Testament? Unti lang. Taas mo kamay na, mag-i-honest na tayo. Taas mo kamay na alam niya yung talata na magsasabing si Kristo ang manlilikha din sa ulo ng tipan. Para alam natin mga kapatid kung sino pa ang So, karamihan ay hindi pa alam ang talata mga kapatid. Hindi naman po tayo nagmamarunong dito. Dito tayo naman magaling. Ginagawa natin ito para ma-assess natin
kung alam natin o hindi pa. Kasi nga, kaya nga tayo nandito para ituro at ipaalam para malaman. Amen? So, pwede mo magbigay ng iba ng talata ng sabing o supporting verse na ang ating Panginoon, ang siyang Creator. Isa lang. Sa nakakaalam. John 1:3. John 1:3. Ano pa? John 1:14. Ano pa? John 10:30, wala nang banggit. John 10:30, ako ang Ama. Bilang Creator, isa. Bilang manlilikha. Amen? So maraming talata yan mga kapatid. At maraming talata po yan na magbibigay suporta sa bagay po na yan. Kaya alam niyo po mga kapatid yung ginagamit po ng iba. Alam niyo po kasi kapag iba ang nagbasa, madali pa tayong maniwala na yun ang turo. Pero pag tayo nagbasa mismo, malalaman natin may bubus, may daya. Halimbawa, sa unang Timoteo chapter 2 verse 5, ang sabi doon mga kapatid ay, sapagkat may isang Diyos at may isang nagpapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ito ay ginagamit din ng iglesia, na ang sabi nila, ang likas na kalagayan ni Kristo ay hindi Diyos, kundi tao lang. Pero kung ito tuloy may basa sa 6, ang sabi, na ibinigay ang kanyang sariling na pangtubo sa lahat, na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Ibinigay. So siya rin yung nagbigay. Siya yung sinugo at siya rin yung nagsugo. So sa katotohanan, hindi talaga siya tao lang, kundi siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron ako naman noon na isang video clip na sinare ng ating kapapastor din, Pentecostal. Binabalik nila ang Isaiah 9:6 kasi hindi naman doon niya si Kristo Jesus ang tinutukoy, kundi yung makapangyarihan Diyos. Pero kung babasahin mo yan, kahit elementary, alam yun. Isaiah 9:6, alam niyo yung mga kapatid. Kung sa atin binigay ang isang bata, ipapanganak ang isang lalaki at ang pamahalin makakatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan tatawagin kamangha-mangha, makapangyarihan tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo o Prinsipe ng kapayapaan. Sino yun? Sino yung pinanganak? Wala namang iba kundi ang ating Panginoon, Kristo Kristo. Kaya hindi ko alam mga kapatid kung paano nila ginagawa yun. Ako'y kinilabutan at sinabi nila yun. Sinabi yun ng tagapagturo. Sapagkat sabi ko napakalinaw ng sinasabi ng talata. Kinikilabutan ako mga kapatid sapagkat alam na nila ang katotohanan pero binabali pa rin. Gusto ko pansinin niyo itong talatang 2:5 ng unang Timoteo. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ano tumutukoy dito? Yung kanyang pagiging tao. Pero di naman sinabing tao lang. Tumutukoy sa pagiging tao kasi nga ihahandog yung kanyang sarili bilang representative natin, bilang substitute natin mga kapatid. Kasi sa lumatipan, pag naghahandog sila ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan, yung pinakapunong paring sacerdote, ipipresent yung kanilang hinandog, at yung maghahandog, yung Israelita, sasabihin nila, ipapagaw nila yung kanilang kamay doon sa hayop. Halimbawa, ito yung pinaglagyan ng hayop, o ito yung altar. Ipatok nila yung kanilang kamay, at sasabihin nila, ako'y makasalanan, at ito ang aking handog. I am a sinner, and this is my atonement. Bakit? Para maging substitute. Yung kalinisan at katwiran ng hayop, yung ng kordero, mapunta sa kanila, at yung karumihang taglay ng kasalanan ng tao, mapunta doon sa hayop. Kaya nagkaroon ng substitute, pagpapalit. Kaya, imbis na tayo yung mamatay, si Kristo Jesus. Imbis na tayo mga kapatid ang mabayubay sa krus, si Kristo Jesus. Sapagkat siya ang binigay na pampalubag loob ng Diyos Ama para sa ating kasalanan. At sabi ng ating awitin, siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan na sa limutan. Good morning kapatid. Hallelujah. Tuloy po tayo. Sabi pa ng Tito 2, meron ba natututunan? Amen. Hindi ka. Hallelujah. Medyo talaga ito mga kapatid, itong topic na ito, medyo parang boring talaga ito ng paulan. At ako magsasabi mga kapatid, kaya nga nung inaaral ko ito, ay napakahirap aralin mga kapatid. Pero dalayan ko sa Panginoon, meron tayong matutunan. Tito 2:13, para dito sa mga naghahanap ng ebidensya na si Kristo ay Diyos.
Ito 2:13, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. 14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayong masikap sa mabuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Verse 14, ano pa rin? Ibinigay niya ang kanyang sarili. Amen. Kaya ang anak ay sinugo mula sa Diyos bilang tao. Ulitin ko ang anak ay sinugo mula sa Diyos, kasi Diyos siya bilang tao. Pero hindi natin minawala na yung kanyang pagiging tao ay meron pa rin likas na pagiging Diyos. 2:9 ng Colossus, lagi niyo po tatandaan niyo, yan po yung citas. Nananahan sa kanya ang buong pagka-Diyos. Sa kahayagan ayon sa laman. Hallelujah. Kaya alam nyo, kung mayroong tatlong persona, magiging unfair po ito sa Diyos anak. Halimbawa, meron po tayong marker. Halimbawa, mga kapatid, gusto ko lang i-explain sa inyo mabuti. Kung meron tatlong persona umiiral talaga sa kadyusan o Godhead, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yan ang doktrinang itinuro, mga kapatid, na binuo sa Council of Nicaea noong 33 AD. Matagal na pa tayo mga apostol ito, mga kapatid. Pero alam niyo, pag-usapin yung Biblia, panahon ng mga Hudyo, ang mga Hudyo ay mga one God believer. Ito yung pinatunayan. Morning, John. Kumusta? Boss. Alam niyo, pag-usapin Biblia, pag latikit ng panahon ng mga Hudyo, panahon nila Pedro, nila Pablo, hindi po issue sa kanila ang Trinity. Hindi po nila naiintindihan yan. Hindi nila nakikita na may tatlong Diyos. Iisa lang talaga. Kailan lang ito lumitaw? Nasa history yan eh. Sa Council of Nicaea, doon na po yung term na Trinity. Kaya nabuo nila na meron palang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So yung Diyos Ama yung nagsugo. Ito yung nagmamahal sa katauhan. Siya yung nakakita ng kasalanan ng tao. Siya yung nagmamahal. Kaya alam nyo, kung may nagsugo at may sinugo si Jesucristo, totoo ito ha, granting without accepting. Sa ngayon, hindi ko sinasabing sang-ayon ako, tinatanggapan natin. Kung meron nagsugo at merong sinugo, unfair ito eh. Bakit? Ito ang nagmamahal, tapos ito yung ipapadala. Walang ganun ang turo ang Biblia. Sa katunayan, mamaya malalaman nyo na ang pagliligtas tungkulin ng Diyos. Tungkulin na nag-iisang Diyos yun, mamaya. Malalaman natin, mga kapatid. Kaya unfair ito. Magiging unfair ito sa Diyos Anak. Hindi pa pwedeng ganun. Sapagkat, kahit tao sa tao usapan, kung sino nagmamahal, siya dapat yung magsugo. Amen? Siya dapat yung isugo niya, dapat yung sarili niya. Huwag siya susugo ng iba. Kasi ikaw pala nagmamahal eh. Ikaw pala yung nagbibigay ng kaligtasan. Dapat ikaw. Amen? Logic lang. Tao sa tao usapan. Kaya mali po ang ganung turo, mga kapatid. At kailan nangyari ang pagkakasugo kay Kristo bilang tao? Sa Galatians chapter 4, verse 4. Okay, pag binabanggit natin yung bilang tao, hindi po ibig sabihin na hindi na siya Diyos, Kasi nga meron siya dalawang kalikasan. Taglay niya yung pagiging tao at pagiging Diyos. Bilang tao, siya'y nagutom, siya'y napagod, siya'y may dugo, may laman at buto. Bilang Diyos, wala po. Hindi napapagod ang Diyos, mga kapatid. Kaya ginagamit ito ng INC sa atin. Hindi kami naniniwalang si Kristo ay Diyos. Bakit? Nagutom nauhaw. Hindi nila naiintindihan po, mga kapatid, ang dual nature ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hayag naman ito sa atin, mga kapatid. Ang sabi ng Galatians chapter 4, verse 4, tatapot ang dumating ang kapanahunan. Appointed time. May kapanahunan pala. Tatapat ang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Amen. Na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Dalawang bagay agad Ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Amen. Under the law, hindi before the law. Nauna muna yung law bago ipanganak yung anak.
Amen. at ipanganak ng babae. Kaya kailan po lumitaw ang salitang anak ng Diyos? Sa Matthew chapter 1. Amen. Amen. Doon lang sa Matthew chapter 1. Ang sabi ng anghel na Gabriel kay Maria, hallelujah, lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Sasayo ang Espiritu Santo ng Diyos. At ang bata ay tatawagin mong Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. So si Jesus bilang anak ng Diyos, doon lang lumitaw sa bagong tipan. Wala pa sa lumang tipan. Kung meron mang binabanggit ang lumang tipan patungkol sa anak, ito po ay propesiya. Ito ay hula kagaya ni Isaiah 9:6. Awit chapter 2 verse 7. Yan ay mga propesiya pa lang ng pagparito ng anak na nangyari sa bagong tipan. Amen. Para hindi po kayo malito mga kapatid. Ulitin ko po, wala pang anak ng Diyos na persona sa lumang tipan. Propesiya pa lang na nangyari po sa bagong tipan. Kasi sa paunang kaalaman ng Diyos, sa foreknowledge, yun yung logos, yun yung kaisipan, yun yung plano. Nasa kaisipan na ng Diyos, magkakatawang tao siya. Amen. Hallelujah. So, umiral ang pagiging anak nung ipanganak ng isang babae. At karamihan nga sa mga nabanggit sa lumang tipan ay propesiya pa lamang. Ito, daan natin ulit. Isaiah 9:6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kaniyang pangalan ay tatawagin ka mangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Kaya kung merong turo at aral na sabi, hindi yan si Kristo Jesus, mas patunayan pa natin po, itataas natin talata. Di ba bago mag-9, ay bago mag-6, meron mo ng verse 1 hanggang verse 7. Basahin yun mga kapatid. Malalaman yun, kay Kristo natupad yun. Saan yun makikita? Nakataparan. Sa Matthew chapter 4, verse 15 to 16. Kay Kristo naganap yan. Yan na yung pagpapasimula ng ministry ng ating Panginoong Kristo. Kasi nabanggit dyan yung Nephilim at yung Zabulon na nangyari sa Matthew chapter 4, mga kapatid. Ito po, bigyan ko kayo ng isang ebidensya na mayroong propesiya na sa lumang tipan patungkol sa anak. Awit chapter 2 verse 7, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, at sa araw na ito ay ipinanganak kita. This day have I begotten thee. Begotten? Kaya nangyari? John 3:16. Because so loved the world that He gave His only begotten Son. Hallelujah. Para malabo pa rin sa iba. Amen. So parang kahit feel kung aralin. Alam niyo mga kapatid, totoo lang ko, bukod sa pag-aaral, ang kailangan dito revelation. Kung aaralin mo to mga kapatid, hindi mo masyado makuha kung aral lang ang aral. Kailangan mo itong revelation sa Panginoon. Lord, i-reveal mo na ikaw talaga iisa lamang. I-reveal mo ikaw yung isinugo at ikaw din yung nagsugo. Pag na-reveal sa'yo yun, kahit saan kang daling argumento, hindi ka mawawala. Amen. Kaya more than information, we need revelation. Information ito, pag-aaral. Information. Pero mas kailangan pa natin revelation talaga galing sa Panginoon. Pag nakita natin mga kapatid at pag natanggap natin yung information galing sa tanang Diyos at revelation galing sa Panginoon, congratulations, apologetics ka na. Pwede mo na ikatwiran ang Pentecostal na pangangaral at tuturo. Amen? Amen. Kahit wala kang dalang Biblia, kayang-kaya mong idepensa ang katwiran ng ating Panginoon. Kasi nga nireveal sa iyo ng Diyos. Hindi lamang nasa isip mo yung talata, nasa puso mo, naiisa lang ang Diyos. Hindi mapapasinungalingan yun. Amen. Amen? Amen sa Diyos. Kaya nga kailangan ko sa pag sabi ko, Lord, magturo ako sa mga kapatiran para i-inform sila, Panginoon, sa iyong kalikasan. Pero dalangin ko, Lord, i-reveal mo pa ito sa kanila. I-reveal talaga ito ng Panginoon. Hallelujah. So yung awit chapter 2 verse 7 na
ikaw ay aking anak at sa araw na ito ipinanganak kita, kay Kristo ito natupad. Amen? So gusto natin linawin ulit, ang anak ay sinugo mula sa Diyos bilang tao at hindi bilang Diyos. Sinugo siya bilang tao, hindi bilang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga ang tawag, anak ng Diyos. Son of God. Amen. Ibig sabihin, God was manifest. Ang Diyos ay nahayag. Ang Diyos ay napakita. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Kasi kailangan ng dugo at laman para magbuhos. Kasi ang sabi ng Hebrews chapter 9, kung wala ang pagkabuhos ng dugo, wala ang kapatawaran. Kaya kailangan niyang maging tao. Amen. Hallelujah. Mula sa Diyos. Take note. Mula sa Diyos. Ibig sabihin, Espiritu ng Diyos. Ito naman talaga ang naging dahilan ng pagiging pagdadalang tao ni Maria. Espiritu Santo ng Panginoon. Amen? Through the Holy Ghost. Kaya meron pa rin tanong na, Pastor, umiiral na po ba si Jesucristo sa eternity? Gusto natin linawin yung tanong na yun. Kasi kung ang intensyon ng pagtatanong ay para bigyan patunay na siya ay umiiral na bago pang paghalikha, ay wala pa yun. At walang ganun. Wala pong pre-existent na tinatawag, mga kapatid. Kasi sabi ko pre-existent, mula sa setang pre, bago yung pag-iral. Walang ganun. Nasa ideya, nasa logos, nasa kaisipan, nasa plano ng Diyos. Nasa plano, wala sa tabi. Hindi namin kumakain. Para mas maintindihan nyo lang, mas magaan. Nasa plano, hindi nasa kanlungan. Nasa plano, hindi mismo sa sinapupunan. 4:2 ng pahayag, ano sabi? May isang trono at may isang nakaupo sa trono. So kung may nakasabak, ibang usapin na yun. Kung may sinapupunan, dalawa na yun. Kung totoo sinapupunan na yun, mga kapatid. Hallelujah. Kalahati pala tayo, pero unti-unti nang nire-reveal ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kaya alam niyo, isa sa mga ginagamit ko po ditong lohika, sabihin ng lohika, para sabihin na yung sinugo na anak ng Diyos, umiiral na yan sa eternidad. Kasi yung setang sinugo, yan po ang madalas gamitin. Yung setang, kala ko baguhan. Parang may taga-daguyan na bisita. Siya na pala, brother Raymond pala. So yun po yung ginagamit kong lohika, kasi pag ikinakapiran talaga ng iba na yung salitang sinugo yun pa lang sabi din. Yun pa lang yung salitang sinugo, ibig sabihin, pag may sinugo, may nagsugo. Alam mo, pagka napanood niya sa YouTube, mga kapatid, grabe pala mga tao. Panalo na kami. Pero mali. Mali yun, mga kapatid. Kailangan mo nang timbangin. Kasi ito lang, lohika rin. Kung ganun pala, ibig sabihin si Juan Bautista, umiiral na sa eternidad. Kasi siya rin ay sinugo ng Diyos. At siya rin ay hinulaan sa Isaiah chapter 40. Na siya ang binig na sumisigaw sa ilang, itayandan ninyong naraanan ng Panginoon. So pwede ba natin masabi na si Juan Bautista ay umiiral na kasama ni Kristo Jesus? Hindi pa. Kailan lang pinanganak si John? Kailan? Bagong tipan. Pinanganak ni Elizabeth. Doon lang naging tao si John the Baptist. Tatay niya si Zacarias. Amen. Amen. So kaya nga, ang terminong sinugo, sa Grego niya, ibig sabihin appointed. Itinalaga. So kung mayroon pagtatalaga, wala pang pasimula. Kung may pagpapatalaga, doon lang nagsimula. Hallelujah.
Doon na nagsimula sa pagkakatalaga sa Kanya. Amen. So wala talagang kasama, wala talagang katabi, nasa ideya, nasa plano ng Diyos. Amen. Pero sila ay iisa lamang. Amen. Amen. Kaya ang sabi ni Cristo, sabi niya, totoo yung sabi ni Apostol Pablo rin, 5:19, na ang Diyos nag-iisa ay na kay Kristo Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. That God was in Christ reconciling the world unto Himself. Yung word na Himself sa English, di ba? Tumutukoy lang yun sa iisang persona rin. Himself, herself, itself, self, ay di. Tawa-tawa. Kahit pag tinatawa ko, tawa lang tayo. Talaga. Seryoso. Abang na abang. Kabado na, pastor, na, parang napapano ako. Pangmapalaban ako dyan eh. Hindi ko naman sinasabi makipag-argumento po kayo. Ginagamit natin itong pag-aaral na to para pag tinanong kayo, mga kapatid, hindi nyo masabi yung patinig. Ano pa yung patinig? Para hindi nyo masabi yun. Para at least malaman din nila ang katotohanan, mga kapatid. Hallelujah. So, hindi totoo yung sinugo hindi na sa eternidad. Kasi si John the Baptist, sinugo rin pero wala pa siya sa lumang tipan. Amen. So, pag sinabing sinugo, appointed, may kapanahunan. So, ganun din ang ating Panginoong Yesus bilang anak ng Diyos ay mayroong special na purpose. Ano special na purpose ng Diyos o special na layunin? Test 17 na 1. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi para hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas. Yan yung kanyang layunin. Kailangan magkataong tao ako kasi ililigtas ko ang sangkatauhan. Nagbibigay ito ng katotohanan na si Yesu Cristo ay totoong tao na may kalagayang bilang Diyos at bilang kahalili natin. Sa Hebreo chapter 2 verse 9, mga kapatid. Diyan natin makikita yan yung totoong kalikasan ng ating Panginoon na siya ay Diyos at tao. Ano sabi ng bonus verse, mga kapatid? Hebrews chapter 2 verse 9 o 2:9 ng Hebreo. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel, sa mga katuwid ay si Jesus na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kalulatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Ito yung kanina ng substitute natin. Siya ay naging kahalili natin na dapat tayo ang mamatay pero siya ang namatay. Imbis na tayo ang hatulang maparusahan, siya na, mga kapatid, bilang anak ng Diyos. Kung ang layunin ng pagkakasugo sa anak ay para iligtas at hindi hatulang maparusahan ang tao, ito pa ang isa sa mga patunay na layunin ng pagkakasugo sa anak. Colossus 1, talatang 20 hanggang 22. Colossians chapter 1, verse 20 to 22. At sa pamagitan niya ay pag-ipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa pamagitan niya sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, mga bagay sa kalangitan, at kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masama. Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Isa rin para sa layunin ng pagkakasugo sa anak ay upang ibalik ang relasyon natin sa Diyos. Na dati tayo naging mga kaaway ng ating Panginoon, ngunit tayo ay naging anak na ng Diyos, naging kaibigan na ng ating Panginoon. Bakit? Kasi siya lang ang walang kasalanan na namuhay bilang tao. Amen? Siya lang ang walang kasalanan na buhay. Unang Pedro chapter 3 verse 18 at unang Juan chapter 3 verse 5. Ang sabi diyan, si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan. 1 John chapter 3 verse 5, nalalaman ninyo na pareho si Kristo upang pauwiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan.
Kasi ang tama sabi ng unang Timoteo 2:5, walang ibang pwedeng mamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus na walang kasalanan, walang bahid ng anumang karamihan. Amen. Amen. Hallelujah. Ngunit iisa sila ng Diyos sa identity, hindi sa unity. Sa mga susunod na linggo ay mapag-aaralan din natin yung comparison ng John 10:30 at ng John 17, verse 22 to 23. Bigyan ko na kayo ng overview. Kasi ang John 10:30 sabi, ako taka may isa. Sabi ng iba ay iisa daw yan sa pagkakaisa o nagkakaisa. Pero hindi, lilinawin natin dyan, ano yung pagkakaisa, ano yung pagiging isa nila sa John 10:30 at ang pagiging isa nila sa John 17. Amen? So, magandang topic yun mga kapatid. Ito na. Ito na yung sabi ko kanina mga kapatid na talata na yung pagpuli ng Diyos sa pagliligtas ay sa Kanya talaga. At hindi niya pwedeng isugo. Ito na. Isaiah chapter 45, verse 21 to 22. Ito ha, ito ay patunay, take notes dyan. Ito ay patunay na ang pagliligtas ay tungkulin ng Diyos. At hindi niya ito kailangang ipasa, hindi siya magtatalaga ng sinuman, kundi kanyang sarili. Ito, Isaiah chapter 45, verse 21 to 22. Kayo mga pahayag at kayo mga sapit, oo, mga sanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula sa noong mga unang panahon? Sinong nagpahayag niya unang-una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin? Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Sino to? Si Yahweh to. Walang ibang tagapagligtas. Walang ibang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Kayo magsitingin sa akin at kayo mga ligtas, lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Kaya po hindi siya nagsugo ng iba. Kaya tama yung patuloy ng mga bagong tipan kanina na siya'y sinugo ng kanyang sarili. Amen. Praise God. Ay ba, din na nag-tiktok ng verse. Mahalaga ito mga kapatid, para hindi natin ito balikan. Bye, pwede niyo po ko lapitan mamaya, pero hindi ko na po ito ulitin. Kaya ano ko na yung mga talata, mga kapatid, hindi nakuha. Hindi ko na po ito ulitin, mga kapatid. Sayang, hindi na natin ito na-videohan ngayon. Para sa compilation sana. Pastor. Ay, yun pala, sorry. Salamat sa mga advance ang isip natin mga kapatid. Hindi ko na naisip pa rin eh. Medyo ano na ako sa oras eh. Plano nag-debate mo rin. Hallelujah. So, malinaw. Hindi siya nagsugo ng iba, kundi ang sarili niya ang kanyang sinugo. Paano nangyari yun, Pastor? Kukustuhin pa ba natin talata? Amen. Praise God. Kukustuhin pa ba natin talata? Hayag na nga po sinabi. Walang ibang ganap na Diyos at tagapagligtas. Siya lamang. Amen. At ito pa, gusto kong bigay patunay sa inyo mga kapatid. Ano mang trabaho na likas sa iyong kalikasan, hindi mo yan pwedeng ipasa sa iba. Amen. Amen. Amen? Ano mang nasa iyo, ano mang nararamdaman mo, na nanlikas para sa iyo, hindi mo yan pwedeng ibigay sa iba. Hindi mo yan pwedeng ipasa sa iba. Halimbawa lang po ano lang, parang mas maintindihan natin mga kapatid. Sabihin ko, magagamit lang po ko ng term. Sabihin ko, naiihi na ako Doy, pwede mo ba akong iihi? Hindi po mga kapatid, ako po mismo ang gagawa nun. Amen. Diba? Amen. Ba, may trabaho rin tayo. Tayo yung utusan magtrabaho ba? Sabi ni formal. Doon, ano nga itong doon? Itong simento. Ano doon sa So siya na binigyan ng atas. Di ba sabi ni Brother Rewel? Kay Jan, pakikipasa ka ng simento. Hindi, kasi anumang trabaho binigay sa iyo, anumang trabaho likas din sa iyo, hindi mo pwedeng ibigay sa iba. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba. Kasi nga ikaw yun. Ikaw dapat ang gumawa nun.
Lalabas po kapag ka ganun, gusto sabihin ko lang yung pag-alam at pagpapamaba, lalabas po kapag ganun, tamad ang Diyos. Amen. Pero ang Diyos hindi tamad. Kaya niya kahit walang katulong. Kaya niya kahit wala siyang isusugo. Amen. So bakit may sinugo, Pastor? Yun nga ang terminong ginamit para ipakita ang anak. Pero hindi nangangahulugan ng sinugo na mayroong nagsugo na dalawang persona. Hindi. Kung bakit alos paulit-ulitan tayo eh. Amen. Ewan ko lang po kung di niyo pa ito makuha. Hallelujah. Kaya nga yung terminong sinugo, hindi ito nangangahulugan na mayroong nagsugo na Diyos pa sa kanya. Ginamit lang ang setang sinugo para ipakita yung kanyang pagiging tao. Kasi ang Diyos hindi mo pwedeng suguin. Siya lang ang pwedeng magsugo. Amen. Amen. So, ibig sabihin din, Pastor, dami tanong. So, hindi, ano ko lang, para alam natin, mga anggulo. Ibig sabihin, Pastor, hindi Diyos si Kristo Jesus. Ay, mali yun. May talata pa rin tayo dyan. Pagkamas siya ay sinugo, siya ay Diyos. Sinugo siya bilang tao, hindi bilang Diyos. Kasi ang Diyos hindi mo pwedeng suguin. Ang Diyos lang ang pwedeng magsugo. Pwedeng magtalaga. Hindi siya tinatalaga. Siya ang nagtatalaga. Amen. Ang Diyos. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Ito ha. Ulitin ko ulit. Ang kanyang pagkakatawang tao ang ginamitan ng terminong sinugo. Kinakabit yan. Ang setang sinugo ay kinakabit sa termino ng pagkakatawang tao ni Kristo Jesus bilang tao at hindi bilang Diyos. Isa pang patunay, malapit tayo magtapos. Yan, parang medyo simila na sila. Isa pang patunay na hindi siya nagsugo ng iba, kundi sarili niya rin ang sinugo. Ito, prophecy ito. Isaiah chapter 35, verse 3 to 7. Isaiah 35, verse 3 to 7. Lagay dyan. Isa pang patunay na hindi siya nagsugo ng iba, kundi sarili niya rin. Isaiah 35, verse 3 to 7. Ang sabi, inyong palakasin ang mga mahinang kamay at patatagin ang mga mahinang tuhod. Inyong sabihin sa kanila na matatakoting puso, kayo'y mga pakatatapang, huwag kayo matakot. Narito, ang inyong Diyos ay pariritong may paghihiganti. May kagantihan ng Diyos at siya'y paparito at ililigtas kayo. Now, ang Diyos na ginamit dito, mga kapatid, hallelujah, sa Hebreo, Yahweh. Si Yahweh daw ang paparito. Kaya tama din ang sabi ng Bagong Tipan na yung pangalang Jesus ay nangangahulugang Yahweh is the salvation. Yeshua sa Hebreo, Jesus sa Grego. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay bumaba sa atin at iniligtas tayo. Hallelujah. Hindi siya nagsugo ng iba, kundi sarili niya rin ang sinugo. Kaya nga mas maganda basahin niyo yung King James Version, mga kapatid. May kagantihan ng Diyos, siya'y paririto, siya'y. Hindi sila. Siya'y paparito at ililigtas kayo. Kung magkagayo'y madidilat ang mga mata ng bulag, tandaan niyo itong verse 5. Tandaan itong verse 5. Hallelujah. Kung magkagayo'y madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayo'y lulukso ang pilay. Verse 6, sama niyo na rin verse 6. Sama niyo na rin verse 6. Hallelujah, excited ako ito. Kung magkagayo'y lulukso ang pilay na parang usa at ang dilat ng pipi ay aawit sapagkat sa ilang ay bubukan ang tubig at magkakailog sa ilang. 7. At ang buhanginang kumikislap ay nagiging lawa at ang uhaw na lupa ay may bukal ng tubig sa tahanan ng mga tsakal. Hindi ba yung tsakadala? Tahanan ng mga tsakal na kanilang hinihiligan. Magkakaroon ng damo pati ng mga tambo at mga yanto. Ang tanong, kailan ito natupad? Yan ang tanong. Kailan ito natupad? Yung verse 5 hanggang verse 6. Sa Lucas chapter 7, verse 18 to 23. Ito na, lagay dyan. Ito yung katuparan ng Isaiah 35, verse 6, verse 3 to 7. Lucas chapter 7, verse 18 to 23. At ibinalita kay Juan ang kanyang mga alagad ang lahat ng mga bagay na ito. At sa pagpapalapit ni Juan sa kanya ng dalawa sa kanyang mga alagad ay sinugo sila sa Panginoon na nagpapasabi, ikaw ba yaong paririto o hintayin namin ng iba?
So parang si John the Baptist, meron ding alinlangan eh. Lucas. Sabihin niyo nga kay Jesus Christ, kung siya pa talaga yung paririto na sinugo, o maghihintay pa kami ng iba. Nakulong siya eh, nakakulong siya dito. Kinulong siya ni Herodes. Verse 20. At pagdating sa kanya ng mga tao, ay kanilang sinabi, pinaparito kami sa iyo ni Juan Bautista na ipinapasabi, ikaw baga yung paririto o hihintayin namin ang iba? Paraphrase ko ikaw ba yung nag-iisang Diyos na nagsabing ililigtas kami, nabababa sa amin, nadadalaw sa amin? Anong sabi ng ating Panginoon? Verse 21, ng oras na iyon ay nagpagaling siya ng maraming may sakit at mga pagkasalot at masamang espiritu. At kanyang pinagkalubang makakita ang maraming bulag. 22. At sumagot siya at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nakita at narinig. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nagsisilakad, ang mga kitungin ay nangalilinis, ang mga bingi ay nakaririnig, ang mga patay ay binabangon, sa mga dukha ay ipinapangaral ang mabuting balita. Sino yung nagpagaling ng pilay? Sino yung nagpagaling ng bulag? Sino yung nagpagaling ng masamang espiritu? Ang ating Panginoong Jesus. Amen. Sa Kanya natupad yung hula ni Isaiah na siya yung nag-iisang Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Verse 23. At mapalad ang sino mang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. Sabi ng Panginoon. Marami natitisip dito eh. Kaya sa mismo na parito, ang nag-iisang tunay na Diyos. Nagsugo ba siya ng iba? Hindi. Sinugo niya mismo yung kanyang sarili. Amen. Praise God. Pastor, bakit tumatawag siya ng Ama nung siya'y nananalangin? Bilang tao siya'y nananalangin, hindi bilang Diyos. Para magpakita ng halimbawa sa atin. Amen. Kasi kapag ang Diyos nanalangin, questionable yung kanyang pagiging Diyos. Ang alam ko sa pagiging Diyos, dinadalahan ng panalangin. Hindi siya yung mismong nananalangin. Makapangyarihan siya eh. Diyos siya maluwalhati. Para yung unang iba na takot ako siya. Lalim ako. Okay lang ba? Nasusundan po? Lord. Kaya ang nagsugo ay siya rin sinugo maliban sa Isaiah 35 mga kapatid. Amen? Tandaan nyo lang po yan, Isaiah 35. Yung pariritong nag-iisang tunay na Diyos na magliligtas. Na nagpalakad ng mga pilay, nagbigay ng dila sa mga pipi, nagbigay ng paningin sa mga bulag. Yun ang ating Panginoong Kristo mga kapatid. Bonus pa yan. Sa Luke chapter 1 verse 68, si Zacarias nag-proclaim. Ang sabi ni Zacarias, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Hallelujah. Kaya sa John chapter 8 verse 29, ganito. Ang nagsugo sa akin ay sumasa sa akin. Hindi niya ako biniyayaang nag-iisa sapagkat ginawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya ay nakalulugod. Amen? Amen. Ang nagsugo sa akin ay sumasa sa akin. Ang nagsugo, patunay pa to, na ang nagsugo at sinugo, isa lang. Ang nagsugo sa akin ay sumasa sa akin. Hindi niya ako biniyaang nag-iisa sapagkat ginagawa ko lagi ang mga bagay na sa kanya nakalulugod. Kaya kung papansinin niyo po yung John chapter 10 verse 30, yung buong context ng John chapter 10, di ba babatoy sana siya dyan ng mga tao? Kasi nag-gets nila yung sinasabi ni Jesus Christ na parang ito'y nag-iisang Diyos na nagsasalita sa atin. Kaya sabi nila, namumusong ka. Sabi ng Panginoon, bakit niyo ako babatuin? Napakarami ko mabubuting bagay na ginawa. Sabi niya, hindi sa mabuting bagay ka namin babatuin, kundi dahil sa iyong pamamusong na bagamat ikay tao,
Nagpapakunwari kang Diyos. Nuggets nila. Kasi kung tumpak doon sa Torah, sa kautosan ng kanilang binabasa, na ito yung nag-iisang Diyos na uusap eh. Parang ito yung taong ito. Ang hindi nila alam, siya na yun talaga, na nagkatawang tao. Amen. Yes, Lord. Amen? God. Kaya alam nyo sa John chapter 14, bago mo tapos. Sa John chapter 14, di ba dyan sa John chapter 6, meron dyan sinasabi na, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Pag binasa yan at ganyan lang, mga kapatid, mapapatutunayan talaga na meron nagsugo at sinugo. Pero kung tayo magbabasa, ituloy natin. Ituloy nyo mga kapatid. Pag binasahan po kayo niyan, ituloy nyo sa baba. Kasi dyan sa John chapter 14, diyan na talaga nagpakilala ang Panginoon na sila ay iisa ng Ama. Sige, baba natin. John chapter 14 verse 7. Kung ako'y nakikilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya inyong makikilala at siya inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaunang panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Amen. Praise God. Yes, Lord. Isa po sa katwiran nila dyan, sabi niya, parang ano lang yan eh, parang mag-asawa lang yan eh. Bagamat sila iisang laman, sila ay dalawa. Try natin gamitin. Halimbawa, kami ni Pastor Saldi. Sabihin ko na, ang nakita sa akin ay nakakita na kay Pastor Saldi. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Bakit? Iba ako sa tatay ko. Amen. Senior yun. Mas anointed yun. Mas gwapo yun. Oh, mas gwapo yun. Kasi kung gwapo ang puno, gwapo rin ang bunga. Praise God. Parang nakakabit. Boss. Hallelujah. Hindi pa pwedeng gamitin ito sa John chapter 14 yung pag-aasawa. Kasi iba talaga ang lalabas dito. Amen? Amen. So, ang ginamit dito ng panapaliwanag, hindi ito patungkol sa pag-mag-aasawa. Iisang bilang lang talaga. Amen. Na ang nakakita sa akin, nakakita na rin sa Ama. Paano mo masasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Ang Ama nga, Pilipina sa akin. Amen. Amen. Nakuha natin mga kapatid. Sabi ni Kristo, buhat ngayon. Buhat ngayon. Sabi niya, buhat ngayon, makikilala ninyo ang Ama. Eh, di ba, Pastor, sabi mo kanina, ang Ama na Espiritu, nag-iisang Diyos, hindi nakikita? Paano siya ngayon nakita? Kasi nga, nagkatawang tao. Amen. Amen. Nakita na siya kasi nagkatawang tao. 1:15 ng Kolosas, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng nilikha. Simpleng illustration lang yan eh, yung picture. Yung picture mo. Alam mo, yung picture ako dito. Kahit wala man ako dito sa Dagmay, yung picture ko tsaka ako, isa lang yun. Hindi yun ibang tao. Yung picture ko na yun, yun yung larawan ko bilang persona, bilang tao. Amen? Amen. Ako pa rin yun. Yung Jairo Bernabe na yun. Ako pa rin yun. So, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Amen. Hallelujah. Amen. 2 Korinto chapter 4 verse 4. Nabinulog ng Diyos sa salimutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi po totoo na si Jesus Christ ay nasa Godhead o si Jesus Christ ay nasa pagka-Diyos. Hindi. Parang lalabas kasi member lang siya. Nag-guess niyo po ba? Amen. Ano sabi ko na? Ang Godhead ay bumubuo ng Ama, Anak, Espiritu Santo. So pag sinabing si Jesus Christ ay nasa Godhead, ang lalabas,
parang junior lang siya at parang iisa lang siya sa mga miyembro ng Godhead. Parang literal talaga na siya lang yung anak at iba pa yung ama sa Espiritu Santo. Pero ang sabi ng Biblia, hindi si Jesus Christ nasa Godhead. Yung Godhead na kay Jesus Christ. Amen. Yung buong pagka-Diyos na kay Jesus Christ. Yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo na kay Jesus Christ. Amen. 2:9 ng Colosas. Hallelujah. Amen. Amen? Thank you, Lord. So malinaw na po sa atin na ang pagka-Diyos ay na kay Kristo, hindi si Kristo ay nasa pagka-Diyos. Kasi pag sinabi mong nasa, ibig sabihin isa na siya sa mga miyembro. Pero pag sinabi mong ang Godhead o ang pagka-Diyos ay na kay Kristo Jesus, yun, malinaw yun. May pasiyan talaga tayo doon, 2:9 ng Colossus. Last verse. Kasi isang mga bagay na ginagamit sa ating argumento, na sabi ng iba, nakapagod ako ng isang discussion, nasabi doon, yung mga Pentecostal, mga Oneness Pentecostal daw, lagi lang nilang ginigiit yung anak, hindi daw nila kinikilala yung ama. Hindi po ako naniniwala doon, mga kapatid. Kasi hindi ibig sabihin na binabanggit mo anak, na hindi ibig sabihin na hindi mo na rin kinikilala ang ama. Pag kinilala mo anak, kinikilala mo na rin ang ama. Amen. Amen. Bakit? Kasi yung anak bilang si Kristo Jesus ay nasa ama. Amen. Tignan niyo po, unang Juan 2:22 hanggang 23. Unang Juan chapter 2 verse 22 hanggang 23. Sino ang sinungaling kundi ang tumanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo sa makatuwid ay ang tumanggi sa ama at sa anak. Ang sino mang tumatanggi sa anak ay hindi sumasa kanya ang ama. Ang nagpapahayag sa anak ay sumasa kanya naman ang ama. So pag kinikilala para natin si Kristo Jesus bilang anak, kinikilala na rin natin siya bilang ama. Kasi nga si Kristo ang nag-iisang tunay na Diyos na nagkatawang tao at nahayag sa lahat. Amen. Amen? Kaya pag iba talaga nagbasa nito mga kapatid, maniniwala po kayo. Kasi siyempre, igigiit nila yung sarili nilang doktrina. Pero kung kayo po magbabasa mga kapatid, pag napanood niyo po o nakapanood kayo ng debate ng Trinitarian at Oneness, mas maganda po, basahin niyo rin po sa inyong sarili. At mas maganda, basahin niyo pa yung talatang bersikulo at yung babang bersikulo at yung pangtaas na talata para makita niyo po mga kapatid yung buong konteksto at buong kalokohanan. Amen? Amen. Sa katunayan po, hindi naman po ito lihim sa atin. Ito ay hinahayag na ng ating Panginoon. Yung kanyang pagka-Diyos at yung kanyang kalikasan bilang iisa. At ito ay inihahayag lang ng ating Panginoon sa mga naghahanap ng katotohanan. Hayag naman na po ito. Talata ng Biblia. Hayag na po ang pagiging iisang Diyos ng ating Panginoon na siyang sinugo at nagsugo ay iisa. Amen? Amen. Kaya kapag ang tao naghahanap ng katotohanan at ang tao naghahanap ng pamangkaturuan sa ating Panginoon na ang layunin talaga niya ay malaman ang katotohanan para paglingkuran ng Diyos. Kasi may iba, o bakit nauwi sa ibang doktrina? Naghahanap ng katotohanan, yes, pero para magtayo ng ibang pananampalataya. Kaya ang dating, hindi sila sinasamahan ng Diyos na uuwi sa hindi tamang paglilingkod, sa hindi tamang doktrina. Pero ito inihayag sa atin ang ating Panginoon, sabi ng Romans chapter 1, inihayag ito sa atin ang Panginoon, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang pagka-Diyos. Inihayag na sa atin, mga kapatid. So Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa buhay ni Tatay Dondon at Nanay Pia na nabanggit nila na mula nung tayo ay nagturo sa kanila ng katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, lalo din sa bautismo, hindi nila mahirap maintindihan. Sa Diyos ang papuri. Sapagkat paano mo hindi maiintindihan ang bagay na hayag na kung bubuksan mong yung puso. Amen. At yun yung nangyari sa kanila. Binuksan nila ang kanilang puso, binuksan nila ang kanilang pag-iisip, kaya naiintindihan nila. Amen. Kaya sabi ko sa kanila, salamat sa inyo, Tay, Nay, kahit ako ay bata na nagturo sa inyo, hindi nyo inisip yung aking kalagayan.
kundi inisip nyo yung katotohanan kailangan ninyong mahanap. Amen. At yun naman ang aking tinuro, katotohanan talaga, walang labis, walang kulang. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. At salamat sa ating Diyos na kanilang naunawaan. Yun, yung taong pinahahayagan ng Diyos ng kanyang hiwaga. Yung taong naghahanap ng katotohanan. Hindi para magtayo ng sariling pananampalataya, hindi para magtayo ng sariling doktrina, kundi para makilala ang Diyos ng tama at paglingkuran ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. May minuto na tayo. Amen. Lord. Kung may natutunan mga kapatid, tanong. Hindi ako naniniwala kung walang tanong. Sige po, tanong mga kapatid. Tanong. Maano po ito? Malalim po ito, kaya alam ko may mga tanong tayo. May tanong kayo. Kahit matagal na naglilingkod,